ang pagpapakain sa 5,000. Pakinggan po natin mabuti ito, mga giliw namin taga-pakinig, itong ang pagpapakain sa 5,000. Pagbabalik ng mga apostol, sinabi nila kay Jesus ang lahat ng ginawa nila. At sila'y pumunta sa isang bayang tinatawag na Betsaida. Walang isinama si Jesus kundi sila, yung mga apostol. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. Malupit naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, paalisin na po ninyo mga tao na makaparong sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naruroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tig-5. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ito po ang nilalaman ng ang pagpapakain sa 5,000. 5,000 tao, 5 tinapay, 2 isda. 5 tinapay, 2 isda. Mga giling namin tagapakinig, ano ho ang aral na gustong iparating sa atin dito ho sa pagpapakain sa 5,000? Tingnan ho natin mabuti kung kayo may pangsarili hong mga opinion at mga reflections tulad rito. Sana ho'y makatawag ho kayo sa amin. Kay Kuya Berto ay 0920-9082-895. I second, 0920-9082-895. At kay Kuya Benliano ay 0919-274299. O di kaya ay 0906-412-8116. Akin ho itong inihingi na opinion tungkol sa inyo sapagkat alam ho na ninyo natin na sa panahon ito hong binasa natin ito ay kailangan ho ng sangkatauhan. Kuya Joe, ano po masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, wala pong imposible sa Diyos. Sa 5 tinapay at 2 isda, pinakain po ang mahigit 5,000 tao na sumusunod sa Kanya na walang makain sa ilang na lugar. Kaya kapatnubay, hindi po tayo pababayaan ng Diyos na magutom kung nananalig din po tayo sa Kanya. Amen. Yan po ang kay Kuya Joe. Totoo yun. Yung nananalig ka, Kuya Ben, Kuya Joe, sa Diyos, walang imposible talaga sa Diyos eh. Siya ang gagawa at gagawa ng mga pamamaraan upang matugunan ang ating pangangailangan, di ba? Ayun, talagang ganyan eh. Alam po ninyo, dito sa pagpapakain sa 5,000, ang tao lang ay huwag maging sakim eh. Kahit na sabihin mo pa eh, madubli pa ang populasyon ng daigdig eh. Kakain at kakain eh. Hindi maghihirap. Hindi maghihirap, Kuya Joe. Walang magugutom. Sabihin mo ba na triple ang populasyon ng buong daigdig? Hindi maghihirap ang tao kung ang mga tao sa pagkain, kung ang tao lamang ay hindi magiging sakim. Bakit? May ugali ngayon kasi ang tao, yung kanya-kanya, gusto yung sabay sa kanya pa rin. Puro na kanya. Puro. Hindi na ito eh. Naririyan yung mayaman na. Gusto pa yung magpayaman eh. Hindi marunong magbahagi sa tao eh. Ay, dito sa pagpapakain na ito, sa konting tinapay na ito, bakit na-multiply at bakit kumami? Kung ang mga tao lang talagang marunong magbahagi sa kapwa eh, walang maguguto. Walang maguguto. Oh. Eberin mo sa 5,000, sa 5 tinapay, saka 2 isda lamang, isipin mo. Ibig sabihin,
Kung ikay meron, bigyan mo yung tao, yung kapwa mo na walang-wala. Ay hindi, talaga natitiis ng tao. Yan ang mundo eh. Tinitiis ng tao yung kanyang kapwa magutom. Kuya Ben, ano po sa inyo rito? Naalala ko tuloy yung mga tao nang iligtas ni Moises mula sa pagkakaalipin ng Ehipto sa kanilang paglalakbay. Naubusan ng walang pagkain nagpaulan ng mana. Kung nakakain sila yun hindi lang talaga 5,000 libo-libo yung mga tao ron. Ang kaibahan lamang dito sa pagkakataong ito na makikita po natin, kasi doon, pinakita doon, hindi kayang pabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Doon sa paglalakbay na yon. Pero dito, si Jesus mismo ang nandun si Jesus mismo. At sa kapanahonan iyon, marami ang nagbibigay dito ng pagpapaliwanag. Sadya, kasi yung pananampalataya nga natin, sadyang marami na rin malalim, sinasabi nga nila, nagawa ng parang multiplication na marami ang Panginoong Hesus na nagbigay. Pero alam po ninyo, mayroong isang malalim na nagpaliwanag dito Nung daw po kasing kapanahonan nung panahon na yon, ang mga tao karaniwan may daladalang supot pag naglalakbay at kung sumusunod sila kung saan sila nagpupunta, may daladalang supot at may kanya-kanyang baon. Di ba uso yung KKB nung araw di ba? At saka yung mga tao nung araw, ang sinisiguro nila lagi, mayroon silang daladalang pagkain sa kanilang lukbutan bago sila pumunta kahit saan. Kasi ang paglalakbay nung araw hindi po katulad ngayon na nakasakay ka sa mga sasakyan, nakakabayo pa nga noon. Talaga mga tao, sadyang karamihan, naglalakad lang. Malayo ang paglalakbay. Kaya may preparasyon bawat tao sa kanilang pupuntahan. Dito, mayroong isang pare tayong nakausap at nakipagpintuhan tayo minsan at sinabi niya, would you believe, Brother Ben, sabi niya, na ito yung himala ng pagbabahaginan. Yung sharing. Ito yung magandang pinaliwanag niya sa akin Kung naniniwala ka, sabi sa akin, na sadyang may mga baon ng mga taong yan, sadyang makakakain ng lahat at lalabis. Sapagkat hindi nagdadala ang mga tao ng baon ng sapat lamang ng isang kainan. Sadyang marami dyan may nagdadala. So, sa kanila pong pagkakatipon-tipon, anong aral, ano ang ibinigay na espiritu ng Diyos na napunta sa bawat isang taong naroon? Nang paupuin ng 5,50 pagkatapos na mag-upo. Pero ang sasabihin po natin dito, hindi lang 5,000 ito Pabaliban dito yung babae Lalaki lang yung nabanggit dito imagine kung lalaki lang 10,000, baka higit pa. Dahil ang mga kapanahonan na yun, marami din mga babaeng sumusunod. Actually, mayroon pa nga tayong nasa nadaanan natin, mga babae pa nga gumagastos, gumagamit ng kanilang kakayanan upang makatulong kay Jesus. At marami mga kabataan pa rin, mga batang sumusunod. Nangangulugan, nung ito'y mapaupo na at magsama-sama ng 50, nagkaroon yung tinatawag na sharing. At doon sa bahagi ng iyon, lumutang ang kanilang mga pagkain. Alam po ninyo, hindi kinakailangan hanapin natin ang himala sa bansang Pilipinas. Hindi natin kinakailangan ang sobrang bagay-bagay na sabihin po natin na kailangan na ang hiwaga ng Panginoon. Hindi po. Ang ibigay lamang sa kaisipan ng sambayanan, ang espiritu ng pagbabahagi ng kanilang mga kakayanan. Nakatitiyak tayo walang magugutom sa bansang Pilipinas. Nakatitiyak tayo na ang mga tao sa bansang ito ay yayaman. Bakit po natin ito nasabi, mga kababayan, mga minamahal kong mga tagapakinig ng Patnubay? Sapagkat subukan lang po natin. Sabi nga po, may nakausap ako yung kayamanin daw ng isa rito, hindi ko babanggitin ng pangalan, baka naman sabi, buong Metro Manila raw, Metro Manila, 2 taon nang daw pakainin, hindi mauubos yung kayamanan ng isang tao lang dito sa Pilipinas na mayroong kayamanan.
So sabi ko, hindi dapat matakot sa restriction sa United States, sa mga ibang bansa, sa Europa na nahihirapan. Hindi tayo dapat matakot eh. Kung matututo lamang nakatulad tayo ng ginawa sa Korea, alam niyo yung Korea,